Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at kagaya nga po ng nabanggit natin kanina, meron lang po tayong kaunting twist sa ating pong segment ngayon for barangay information. Dahil ngayon po ay magkakaroon po ng pagkakataon ng ating pong mga esteemed guests at SK Council, pati na po ang buong barangay council ng Barangay 57, Tondo, Manila, na sila naman po ang magbigay ng mga katanungan po sa atin, most especially po kay Cap Dondon at kay Caps Marica. Pero ayan nga po, meron na po silang pagkakataon na magtanong naman po sa atin. Bilang lagi po tayo ang nagtatanong sa ating mga bisita, hindi po ba? Unahin na po siguro natin, mula po sa konseho po ng Barangay 57, meron po ba kayong mga nais itanong po sa ating? Gawad. Huwag lang love life na. Ito pa, si Kagawad Castillo. Kaya nga pare, madala ka sa mga boss mo. Kay SK, kay Konsyal, sa inyo lahat lang. Tukol lang po sa mga technicality po tungkol sa mga, alam niyo naman dito sa barangay natin, sa Tondo, laging may gulo rito. Ang nagiging problema ko namin, kapag yung nagre-reklamo, may nangyari sa ibang lugar, kung nire-reklamo niya, di ba ang procedure dapat Maynila, taga Maynila rin. Reklamo tsaka nagre-reklamo. Yun ang turo ng DILG. Ang isa na experience namin, yung nire-reklamo, sa aming residente, sa aming voters namin, pero hindi na dito nakatira. Wala na yung bahay niya. So yung nagre-reklamo, tatakbo sa amin, isomon nyo to. Kasi sabihin namin, sana namin isosomon nyo, hindi na nga dito nakatira. Siguro doon nakatira yan. Kaya namin doon, sabi naman ng barangay doon, hindi namin residente yan, kaya hindi rin namin may patatawag yan. Pumunta kayo ron siya, isa sa voters, puntahan nyo ron. Sabihin nyo rin sa chairman doon, isomons nyo. So, ganito kami kung anong gagawin namin. Kung saan namin isosomons, bubuti nila, naayos na lang namin. Paano bang procedure doon? Totoo ako kayo. Panlupon yan si Kapitan Dondon muna, and then susuportahan ka natin mo Ganito yun sa Lupon. Ayon sa yung meron kasing may sinusundan tayong patakaran pagdating sa Lupon. Okay. Yung pag nireklamo, ang isang reklamo, respondent, yung tiga rito sa atin, dapat talaga dito sa atin gawin yung hearing, mediation. Apo. Okay. Mediation muna, then after that, yung pangkatlo po na mag-handle. Pero kapag sa iba nakatira, present residence. Okay. Pag present residence, yung kung saan ako nakatira ngayon, diba, doon ako sa 56 nakatira, kunyari. Doon ako dapat isomon. Opo. Hindi dapat dito. Yun ang nasa guidelines ng Lupon Tagapamayapa. So, kung saan, regardless kung saan kabutante, hindi pinag-uusapan dito kung saan kabutante. Ang pinag-uusapan dito, yung place of residence mo. Tama po nga. Yun yung kung ka nakatira sa kabilang barangay, o sa Makati, o sa Mandaluyong ka nakatira, doon ka nireklamo. Kaso, ang problema naman po, yung chairman doon, sa 56, hindi namin residente yan kasi umuupa lang dito, tatatlong buwan pa lang tumitira dito. Doon ba rin nakatira? Consider na residence na siya rin. Okay, ang requirement, di ba sa voters, 6 months? 6 months po. Diba? So, doon talaga, tama naman din siya. Papasok talaga siya within, doon sa ng 6 months. 3 months pala po. Kung 3 months pala. Ayun, aakuin natin yun. Aakuin namin dahil dito siya. Kung dito siya galing, ha? Opo. Kung dito siya immediately galing. Kung hindi naman siya dito immediately galing, may pinagpuntahan siya, hindi nyo dapat akuin yun. May bago siya lumipat ng 56, natira muna siya ng 57. Galing siya ng 58. Galing siya ng 57. Hindi hindi counted na sa inyo yun. Improvement 2 months pa lang. Oo, okay. Napapag-usapan po ng bawat lupon yun. So, pag-uusapan ng chairman ng lupon bilang punong barangay, pag-uusapan ng 3 barangay ho yun, kunyari.
Kunyari, hypothetical, ganun ho nangyari. Ako, si Capre at kung sino yung kapitan dito sa kabila, mag-uusap. O, teka lang, may problema tayo. Always remember, meron tayong 30 days para ayusin ang isang problema. Kasi kung hindi, may 15 days, tapos 15 days mediation. 15 days ulit. Ano yun? Medyo ano yun, 45 days eh. Kasi babalik ho yun pagkatapos. Kung hindi yun naayos sa mediation, papasok po sa lupon, tapos magkakaroon po ng counter po yun eh. Kaya nagiging 45 days. So, saan ang sumon? Well, yun nga, pag-uusapan ng tatlong barangay. Ang tatlong barangay. Kaso ayaw makipag-coordinate ng ibang barangay, pinipilit nila, Ang butante natin. Isang kagawad nila, magkakalita kami ba tayo nyung tanggapin, residente nyo, hindi ko butante yan. Hindi sa amin, bakit sa amin yung inaano? Okay. Meron po kasing guidelines. Pwede nyo pakita yun. Para hindi ho verbal. Pwede nyo pakita. Yun yung palalaban mo sa kanya. Meron din ho sa Sangguniang Panglungsod, yung Liga President po natin, yung ABC, pwede nyo siya mag-ano. Pwede nyo dilog sa Pwede nyo kanya. kayong kumuha ng opinion through legal notice. Held in abeyance yung problema muna nung magkabilang partido. Satisfied? Satisfied na pare. Komplikado po talaga yan, mga kabarangay, lalo na higit sa lahat. Pag jurisdiction po ang pinag-uusapan natin. Kaya medyo komplikado yan. Pero tama po yung sinabi ni Cap doon talaga doon na kung saan talaga yung place of Nakatira residence talaga. niya. Kaso yun nga, medyo komplikado dahil nga 3 months, 3 months pa lang. na doon. Kaya tama rin po ang sinagot ni Cap Dondon Cagspuch na ang makakatulong po sa atin dyan ay ang Liga President. Pero you have to put it in writing, which is yung black and white for legal purposes din naman yan. Meron, ang tanong ko po kasi dyan naman is ano ba yung kaso? Yun, Kasi una-una. remember, sa Lupon, hindi tayo pwedeng basta-basta na tatanggap ng kaso. Merong kasong pambarangay lang, may kaso na dapat police matter na. Opo. So ano ba yung pinag-uusapan? Baka naman kaya hindi tinatanggap rin ng ibang barangay dahil nga baka hindi naman siya pang barangay. Baka kailangan na ng involvement ng police. Pwede na rin po natin yun i-endorse sa police naman. Pwede po ba nating bigyan ng ideya ang ating mga kabarangay kung ano po ba yung distinction ng mga kaso na pwedeng tanggapin ng barangay at yung mga pasok na po sa criminal cases na para na po sa police matters? Well, ang kaso na pwede mong idulog sa barangay, any case involving less than 5,000 pesos ang penalty. Yun yung mga halimbawa slight physical injuries, anything less, pero above 5,000 ang penalty, saka above halimbawa may parusang pagkakakulong from 6 months up, ayun hindi na sa barangay. Dapat doon nasa korte na. Although ngayon ang korte natin kinakailangan pa rin ng mediation even though it is a criminal case. Pero yung mga criminal case na kahindik-hindik like rape o nakasaksak o ano man o nagnakaw, ayan pwedeng i-direct na yan sa korte. Hindi na pambarangay yung mga matter. Anything above 5,000 sa korte yun. Below 5,000 pesos tsaka below, hindi ako sigurado sa 6 months cap down doon ano, pero 6 months up dapat nasa korte. Yeah, actually masalimuot yung pagdating sa mga kaso, mga Opo, talaga Kap. okay, kasi merong may iba talaga na hindi basta-basta pwedeng, lalo na sa ganitong programa, hindi pwede kong magbigkas, baka mamaya magkamali tayo. Opo. So, ang gagawin na lang ni si Cagspuch kasi magaling mag-research to, ilalabas namin yung yung mga pwedeng cases. Yun. Magbabasihan namin yung lupon. Panoodin nyo na lang yun sa susunod. Thank you po. Okay, may tanong ba ba? Meron pa po ba kayong karagdagan? Tanungan pa po mga gawad. Sir. Ano ko lang po, ano po ba yung maging advocacy niyo po at ano po yung maaari itong maitulong sa katulad po namin maliit na barangay para po, ano po, yung mga tulong po na pwedeng maibigay at mga maibibigay po sa barangay katulad ng, ano ba, sa programa niyo po para po makilala po kami, maano po kami sa bilang isang maayos na barangay. Ano po yung maging na programa?
Maraming salamat sa tanong ninyo kasi yan ang nasa puso ng programa ng sa Barangay Tayo. Kung naalala nyo si Yusek Martin Liño ng pandemya, kasi sinabi niya, ikaw, kapitan, magaling na kapitan to, tumulong, ito. For the first time sa history ng Pilipinas, nabigyan ang barangay ng focus. Diba? Sumigat ang mga barangay, and even our President Duterte then, during that time, lahat ng programa ng project, kinakaskade sa barangay. So yung mga ayuda, financial assistance, nalaman na ng taong bayan kung gaano ka-importante ang barangay. Ayun po ang aming advocacy, na ang barangay natin ang first and foremost makakatulong sa taong bayan. Kasi hindi naman tayo nakikipagkompetensya, pero hindi mo naman kagad malalapitan ng mayor. Hindi mo kagad malalapitan si konsyal. Pero ang kapitbahay mo si kagawad at si kapitan na andyan lang, sila ang unang-unang magbibigay ng servisyo. Hence, dapat ang national government hindi kilala ang ating mga barangay na frontliners, bibigyan tayo ng tamang suporta. Hindi ko naman sinasabi yung suporta na yun dapat pinansyal. Pero kagaya nga ng gana rin pinapakita namin ng inyong pong barangay hall, pwede naman yan na suporta na halimbawa magbibigay ng mga kung ano-ano para mapabilis ang inyong mga servisyo. At magkaroon kayo ng digital. Pero kami nga ni SK, ni Kagawad Mali at ngayon po si Kapitan Tonton, ang talagang long-term plan namin, ang tinitingnan namin, pero sana malapit. Sana maipasa na natin ang Magna Carta for Barangay. Kasi lahat tayo, ikaw Sek, Kagawad, kung nagsuntukan dyan, nasugatan ka, umawat ka, nasugatan ka, wala ka namang medical benefits. Wala po. Ang standard ninyo, magkasakit, hindi mo naman, mag-aambagan kayo kung hospital niya. Diba tayo nag-aambagan? Ang secretary, treasurer, pagpalit ng kapitan, tanggal din sila lahat. Magkakaroon tayo dapat ng pagkakaisa. True, pinapakita natin sa barangay tayo ang inyong mga ginagawa. Nang sa ganun yung gobyerno magising at ang taong bayan magising na importante pa ng eleksyon ng barangay. Hindi ito basta-basta. And lastly, maraming salamat sa inyo dahil yung mga yumakap sa aming programa, nalaman nyo na at nalaman ng mga kapitan na hindi basta-basta ang trabaho natin. Ang kagawad hindi basta-basta, meron pa palang mas mahalaga kesa yung pupunta lang tayong barangay at magbibigay tayong servisyo, meron pa pala. At meron pala tayong puso sapagkat in the end, magagaling man tayo pero kung wala tayo sa puso, wala tayong puso sa tao, useless. Hindi mararamdaman ng bayan. So yun ang advocacy namin. Yun ang talagang pinaglalaban namin. And ako, kagaya ni Kap, naiiyak din ako sapagkat matagal ako sa barangay. Minahal ko ang barangay. At napakasarap magsiliwi sa barangay kasi nandyan lang sila. Opo. Kilala ka lahat, kilala mo sila. Kaya personal ang services. Yun po. Maraming salamat po. Thank you po. Sige, Kats. Okay. Siguro dagdag ko lang sa sinabi ni Kags Butch. Also, we wanted this show na ma-showcase na lahat ng programa ng mga barangay, whether malaki or maliit. Kasi usually tayo sa barangay, lagi tayong binabatikos, nakikita kung anong mali. But this show wanted to prove na ang bawat barangay ay may ginagawa at may ambag sa bawat community nila. At may kanya-kanya lang talaga tayong ways at pamamaraan. Kaya po nandito kami sa barangay tayo para magigdaan at tulay ninyo, para maipakita sa kanila kung ano po yung nagagawa ninyo. Yun naman po talaga yung punot dulo ng kung bakit po natin sinimulan itong programa natin. Hindi po ba, katulad na nga lang po ng binanggit kanina ni Kags Coach, nung nakasama pa po natin si Yusek noon, sa kanya po talaga natin nakuha yung focus at yung atensyon na dapat ibigay din sa ating mga barangay, hindi lamang po sa mga residente, kundi pati na rin sa mga officials na nagtatrabaho at nagsisilbi sa kanilang lugar, hindi po ba? At ang pinaka-goal lang naman po namin dito sa programa ay makita po kayo ng ating ibang mga barangay sa Pilipinas at ma-inspire din po sila na kahit ganito pala yung kalagayan ng aming barangay, marami pala kaming pwedeng gawin at marami kaming pwedeng ma-achieve sa aming lugar. Hindi po ba? Kaya sana po
sa atin din pong mga kabarangay na nanonood, sana po ay talagang nakukuha natin yan pong goal natin na yan at yung purpose natin na yan. Sana po ay nararamdaman din po. At higit sa lahat, bilang ako'y kapwa kapitan at nanunungkulan, incumbent at yan, kasama si George Marina, yung ramdam namin yung mga barangay ngayon, hindi lang po dito sa inyo, sa buong pulo ng Pilipinas, mga pulo ng Pilipinas. Bakit po? Kasi ngayon, ang hirap maging kapitan, 24/7. Ang hirap maging gawad, 24/7. Kakatukin pa ho kayo sa bahay para lang makapagbigay ng serbisyo di po ba? So, hindi naman mo ginagawa yan sa mga ibang opisyales. Hindi po. Sa barangay lamang kayo makakatanggap ng ganyan. Ang unang-unang pine-Facebook, hindi naman po yung mga nasa taas. Kung hindi tayo Barangay ba rin? Hindi po ba? Tayo yung sineshame campaign. Tayo ang lahat ng takbuhan So, kaya ako, high respect po ako sa mga kapwa nating mga public servants o mga servant leaders natin sa barangay. Kasi napakahirap po ng ginagawa po, lalo na sa mga katulad nitong barangay nyo na ang daming challenges. Pero despite the challenges na meron po kayo, nagsasucceed po ang barangay nyo. Yes. Po maganda. Ayan po, meron na po tayong last question na lang po. Ayan. Last question. Kagawad Evelyn, di ba? Marlin po. Marlin Lando. Magandang maga po sa inyo. Ito po ay hindi, ewan po kung pwede niyo po sagutin, pwede hindi. Aside from DSWD, Department of Education, Department of Health, paano niyo po kami, hindi lang po dito sa ating barangay, buong barangay sa through your one mission, paano niyo po kami matutulungan sa problema natin sa early teenage pregnancy. Kasi aside from alam natin, lecture dito, nagbibigay sila, seminar dito, pero parang wala walang sagot, wala silang, hindi kagaya, example, kagaya sa United States, open sila, pag tayo ba't hindi natin gawin open? Kasi nanghihinayan ako sa mga kabataan na nai-stop due to pregnancy. Salamat po. Okay, napakaganda ng katanungan ni Kagawad. Marinig ko lang ng pregnancy, natuwa ka. Naman na ako go talaga. Alam nyo, Nilalighten lang natin yung mood. Yes. Yung sinasabi ni Kagawad na bakit hindi open. Una, hindi talaga mahirap maging open, especially kung politiko ka. Dahil usually ang mararabok mo dito yung Catholic Church. Kasi actually, tatanungin ko pa rin sana. Ano po ba yung ibig sabihin nyo ng pagiging open? Ayan, yung open discussion ba, tsaka yung open program ng government. Ang sabi ni Kagawad, ba't parang wala, parang kulang ang diskusyon. Hindi sila maging open kasi nahihirapan nga ang national government dahil pagka sinabi mong use condoms, makakalaban mo Catholic Church. Yes. Dahil natural, sila pagka sinabi mo namang may mga other means o kaya ang church kasi abstention. So yun ang malaking problema ng hindi natin, ewan ko kung malaking problema kasi Catholic tayong lahat. Pero yun ang nagiging friction between church and state. Kaya po gano'n. Ano ko ako tatanungin ninyo? Tungkol dyan, doon nga lumalabas yung importansya ng mga gawad at SK. I-cascade nyo sa kanila. Personal naman tayong makitungo sa ating mga kabarangay. Lalo na mga SK, dahil teenage pregnancy, cascade sa kanila na okay kung gagawin, mag-ingat or use condoms or whatever kung ano man. Pero kung pwedeng i-abstain muna at magtapos muna ng pag-aaral. Kasi kailangan ng teenagers na may gabay. At sa tingin namin, ang teenagers is konseho, pati na rin ang ating mga SK, pati ang ama ng barangay. Pinag-uusapan talaga yan. Other than that, nasa tao yan, nasa relasyon ng dalawang teenager o mga bata na napapag-usapan natin yan. Yan ang maiksing sagot ko. Alam kong hindi ko nasagot masyado pero mahirap kasi alam, especially pagdating sa pag-ibig. Yeah. Yes. Ganito po, Kagawad.
Gaya po, kung napanood nyo yung nakaraang episode nila Kags Butch with Mayora Mechi Abalos, pinag-usapan doon yung kung paano may hit o makakausap yung mga kabataan. Teenage pregnancy. So, member ng kabataan. So, ang laking, sinasabi ni Kags Butch, malaking partisipasyon ang meron ng SK. Tao-tao po ito. Okay. Meron lang kaakibat na trabaho. Ano po yun? Yung RBIs natin, yung Registry of Barangay Inhabitants. Okay. Napaka-importante ito. Bakit po? Kasi malalaman nyo kaagad kung sino yung teenager. Mga teenager. Doon sa census. Okay. Pag nalaman nyo na kaagad yung kung sino yung teenager, marami na po pwedeng maging programa doon. Malalaman kaagad ni SK at kung sino yung nasa Women's Committee ng Women's Affairs o Women's Welfare sa Council, malalaman nyo na po kung ano dapat na programa ang ibigay para sa mga kabataan. Sila ang unang makakaalam hindi magsasabi sa atin yung mga kabataan. Siyempre po. Hindi magsasabi yan kasi hindi naman natin abot yung kanilang edad kung ano yung hilig nila ngayon, yung mga Gen Z. Tama po ba? Pero ang makaka-reach po niyan, yung mga sangguniang kabataan po natin. Maniniwala sa kanila. At pwede nilang hikayatin at dalhin sa mga tamang pwedeng magsalita para sa kanila. Huwag na natin pag-usapan nagawad yung open ba o hindi. Tutukan na lang natin one-on-one. Doon natin malalaman kung sino-sino yung mga may problema pag-iingat. Yun po ang para sa amin o para sa akin na pwedeng isa ko. Maraming salamat po. At bago po tayo magtapos, baka pwedeng magbigay po kayo ng onting mensahe, Kap, sa atin pong lahat ng mga kabarangay na nanonood sa atin, pati na rin po sa mga constituents po ninyo dito sa barangay ninyo. Siya lang po ang masasabi ko sa aming mga kabarangay constituents. Sana po sa mga ginagawa naming proyekto sa ating barangay, hinihingi po namin ang inyong mga suporta. Suportahan niyo po kami sa bawat proyekto ng aming gagawin, lalo na sa mga susupo ng mga taon. Lalo-lalo na po sa paglilinis ng ating lugar. Magtulong-tulong po tayo, gawin po natin ng tamang paraan ng tapat ko, leads ko. Yun po ang gawin natin sa ating mga bagay po. Yun lang po. Maraming salamat po, Kap. Then rin po, welcome po. Welcome po. Maraming salamat po sa inyo pong pagtanggap dito po sa aming programa, sa inyo pong barangay, at talaga pong nakakatuwa pong makita at marinig po kayong lahat sa lahat po ng inyong ginagawa para sa inyong barangay, at damang-dama po natin yung puso po nila sa serbisyo, hindi po ba? At maraming salamat din po, mga kabarangay, sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ni Kags Butch Serrano, Kags Marie Formentera Ferrer at ni Kap Dondon Francisco, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, dito lang sa barangay. Sa barangay tayo. Sa barangay tayo. Bawat kagawad at mga kapitan sa ating bansa ay bibigyan ng dagdag kaalaman para lalong mapaganda ang kanilang barangay na nasasakupan. Lamang ang may karunungan hanggang kapitan, mula sa tanod kung may alam, mas lalong ayos. Laging maayos. Kung merong disiplina ang mamamayan, respeto at paggalang, yan ang kailangan. Yo, tayo ang magtutulungan at magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay